lahat ng kaanib ng INC na kine-question ang mga post ko regarding sa salitang Iglesia ni Cristo, lilinawin natin ito mga kapanalig. Ang salitang Iglesia ni Cristo, ito ay hango sa salitang Espanyol. Hindi po ito salitang Latin. At ikaklaro ko po sa inyo na magkaiba ang wikang Espanyol sa wikang Latin. Dahil may tumindig na kaanib ng Iglesia ni Cristo na ang wikang Espanyol at ang wikang Latin ay iisa daw. Kaya para lang masabi na tama ang translation ng Iglesia ni Cristo. Ito po ang kanyang sinabi. Shoutout sa iyo, Dukutero, kaanib ng Iglesia ni Cristo. Isa po itong dummy account. Ang sabi niya, sa Spain, ang Iglesia ni Cristo, sa Spain, ang Iglesia ni Cristo. So, wikang Espanyol daw ang Iglesia ni Cristo. Sa kanya mismo nang galing. Sa Latin daw ay La Iglesia de Cristo. So, yung salita daw na Latin ng Iglesia ni Cristo ay La Iglesia de Cristo. Mali na naman. Ang Tagalog naman daw ay Iglesia ni Cristo, which is mali na naman. Ang English daw ng Iglesia ni Cristo ay Church of Church, which is mali na naman. Wag po tayong maglalatag ng mga mali-maling turo at aral. Unang-una, sa panahon ng mga sinaunang Kristiyano, ang kinikilala lamang po na iglesia sa ilalim ng relihiyong Kristyanismo ay nahahati sa 5 rites. May 5 rites po noon. Ito yung tinatawag na Alexandrian Rite, Armenian Rite, Byzantine Rite, East Syriac Rite, Latin Rite, which is the Roman Catholic Church, and the West Syriac Rite. Wala pong nabanggit na Felix Manalo Rite. Wala rin pong nabanggit na Rite Med. So, East and West Syriac Rite, Latin Rite, which is the Roman Catholic Church, Armenian Rite, and Alexandrian Rite. Yan lang po ang mga rites, no, na kinikilala sa mga sinaunang panahon. Wala po ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Felix Manalo. Ngayon, dito tayo sa sinasabi niyang Latin. Ang Latin daw ng Iglesia ni Cristo ay tinatawag na, ano pong sinabi niya? Anong sabi niya rito? Sa Latin ay La Iglesia de Cristo. So, ano po ba ang Latin ng Iglesia ni Cristo? Tignan po nating maigi ha. Wag po tayo dapat gagawa ng mga aral, pekeng aral na hindi natin sinaliksik maigi. Okay. Ito po ang Latin. Ang Latin po ng Iglesia ni Cristo ay tinatawag na Ecclesia nec Christus. So ano ba tong Iglesia ni Cristo na ito? Ang salitang Iglesia ni Cristo, ito po ay hango sa wikang Espanyol. No? Ang salitang Iglesia, ang ibig sabihin niyan sa Tagalog ay simbahan. Ang Kristo po, which is letter C, C-R-I-S-T-O, yan po ay wikang Espanyol. Ang Tagalog na wika po ng Kristo, K-R-I-S-T-O. So, pag sinabing Iglesia ni Cristo, ito po ay hango sa wikang Espanyol. Now, kung ito ay hango sa wikang Espanyol, ito ba ay dapat at appropriate na wikang Espanyol ang Iglesia ni Cristo? Hindi. Ang tamang pronunciation o grammar pagdating sa Iglesia ni Cristo, dapat po hindi ni, kundi de. Iglesia de Cristo. Hindi po Iglesia ni Cristo. Bakit? Sa Spanish translations, ang ibig sabihin ng ni ay hindi. No? Kung isa-search natin ang Spanish translations ng ni, ibig sabihin yan hindi. So kung sila ay Iglesia ni Cristo, lalabas, kung tatagalugin natin, simbahang hindi kay Kristo. Simbahang hindi si Kristo
Yan po ang Tagalog ng Iglesia ni Cristo. Sapagkat ang Iglesia ni Cristo ay hango sa wikang Espanyol. At itong wikang Espanyol na ito, na Iglesia ni Cristo, kung ito'y ating tatagalugin, hango sa ating wika, ang lalabas po ay simbahang hindi kay Kristo. Simbahang hindi si Kristo. Kaya dyan po nag-ugat at nagbunga yung salitang yan ay tinatawag na Iglesia ni Manalo. Dahil nga po kung tatagalugin natin ng Iglesia ni Cristo, ang tawag po dyan, simbahang hindi si Kristo. Simbahang hindi kay Kristo. Yan po ang Tagalog ng Iglesia ni Cristo. Ngayon, kahit kailan, hindi po maaari na maging Latin ang Espanyol. Kasi may mga nagkiklaim na yan na ang Latin daw po at ang Espanyol ay iisa para pagtakpan yung pagkakamali nila doon sa pagbuo o pag-construct nung ipapangalan. At yung salitang Iglesia ni Cristo po, hindi po yan singular. Always remember mga kapanalig, yan po ay plural. No? Plural po yan, mga Iglesia ni Cristo. Hindi po siya tumutukoy sa iisang iglesia, kundi pag sinabing mga, yan yung pantukoy sa mga iglesia na umusbong sa panahon ng bagong tipan. Kaya nga po mga iglesia, kasi hindi po siya pwedeng gamiting pantukoy sa singular. Ngayon, ang sabi po nung kaanib ng INC na si Docotero, no, na big deal ba ang noun? Big deal ba ang pronoun? Yes. Big deal po yan. Kung tayo ay magbabasa ng history, big deal ang noun. Bakit? Sapagkat pag sinabing noun o sa salitang Tagalog ay simuno, ito ay tawag sa tao, hayop, bagay o kaisipan na pinag-uusapan sa iisang pangungusap. So ito ay may pag sinabing noun, naglatag ka at ito ay noun, ito ay 100% na tumutukoy sa tunay na tao, tunay na pangyayari, at dun sa tunay na bagay. So, kapag sinabing mga iglesia, which is small letter, na yung ng iglesia, hindi po yan noun. Bakit hindi noun? Dahil ang tawag dyan, descriptive name. Paglalarawan sa mga iglesia na umusbong o sumibol sa panahon ng bagong tipan. Kaya hindi po yan pwedeng gawing pangalang literal. Hindi po pangalan literal ang Iglesia ni Cristo. Kasi nga ang tawag dyan mga. So pag sinabing mga Iglesia ni Cristo, ano tong mga na to? Nasaan to yung salitang mga? Yan, nandiyan yan sa Corinto, nandiyan yan sa Efeso, nandiyan yan sa Jerusalem, nandiyan yan sa Antioch, nandiyan yan sa Roma. Yung mga iglesia ni Cristo na binanggit sa Roma 16 verse 16 ay nasa iba't ibang mga lugar. Kaya hindi yan pwedeng gamiting singular at ipangalan mo sa sekta mo. And I repeat, ang salitang Iglesia ni Cristo, ang salitang Iglesia ni Cristo, yan po ay wikang Espanyol. No, wikang Espanyol. Iglesia sa Espanyol, simbahan sa Tagalog, church sa English. Now, pag sinabing ni sa wikang Espanyol, ni sa wikang Tagalog, hindi. Sa wikang Ingles, not. Cristo, C-R-I-S-T-O, sa wikang Espanyol, K-R-I-S-T-O, sa wikang Tagalog, C-H-R-I-S-T, sa wikang Ingles. Kaya kung tatagalugin natin ang Iglesia ni Cristo sa wikang Espanyol, ang lalabas dito, Iglesyang hindi kay Kristo. Sa English, church not for Christ. So, lalabas dun pa lang sa pangalan, paganismo na. Lalabas dun pa lang sa pangalan mismo, Antichrist na. Lalabas dun pa lang sa pangalan mismo, hindi na po yan tatag ni Kristo. Ikalawa, kung Iglesia ni Kristo ang pangalan ng sekta nila at si Kristo ay hindi Diyos, lalabas ang Iglesia ni Kristo ay tatag ng tao.
Dahil si Kristo ay kinikilala nilang tao lang. Isang tao. So kung isang tao si Kristo at hindi nila ito kinikilalang Diyos, lalabas ang iglesia ni Kristo ay iglesia ng tao. Hindi po kahit kailan nagtatag ang Diyos na gawa ng tao. Ang iglesia po na dapat nating kakaaniban, dapat ito ay tatag ng Diyos. Kung si Kristo ay tao lang sa inyo at ito ay tinatag ni Kristo, tatag kayo ng tao, hindi kayo tatag ng Diyos. Mali pong doktrina yan. Kaya I repeat, uulit-ulitin ko po sa inyong sabihin, ang iglesia ni Kristo ay hango sa wikang Espanyol. Iglesia ni Kristo ay hango sa wikang Espanyol. Iglesia sa Espanyol, simbahan sa Tagalog, church sa English. Ni sa wikang Espanyol, sa wikang Tagalog na ni ay hindi. Sa English, not. Kristo, letter C, C-R-I-S-T-O, Kristo. Sa Tagalog, K-R-I-S-T-O. Sa English, C-H-R-I-S-T. So, ang Iglesia ni Kristo sa wikang Espanyol, kung tatagalugin natin, simbahang hindi kay Kristo. Simbahang hindi si Kristo. Sa English, church not Christ. No? Malinaw po sana yan. At pwede nyo rin naman pong i-research kung ano po ang Spanish translation ng ni. Ano po ba ang ibig sabihin ng ni sa wikang Espanyol? At ang Iglesia ni Kristo, kung bakit yan ang ipinangalan ni Felix Manalo sa kanyang sekta na binuo. Dahil alam naman po natin, nung mga panahon na nagsulputan tong mga sekta na to, fresh na fresh pa sa atin yung Spanish colonization. No, talagang na-adapt natin ang kultura, kaugalian, wika ng mga Espanyol dahil almost 300 years nila tayong sinakop. Kaya maging ang pananalita ng mga Espanyol, may alam tayo at na-adapt talaga ng maraming Pilipino. At dahil itinatag ang INC noong 1913, hindi pa ito napaparehistro sa SEC, 1913 nag-start yan, December 25 sa Ilog, Pasig. Alam naman natin na si Felix Manalo ay naabutan pa ang World War I. At dun sa mga panahon na naabutan ang World War I, talagang ang Pilipino ay exposed at prone sa wikang Espanyol. Kaya yan ang dahilan kung bakit wikang Espanyol ang ipinangalan ni Felix Manalo sa iglesyang kanyang itatatag, Iglesia ni Kristo. Kahit naman po i-adapt nila yung Iglesia ni Kristo na letter K, mali pa din po yung translation na yon. Lalabas kasi kung Iglesia ni Kristo letter K, Spanish Tagalog pinagsama. Wala po kasi tayong mababasa na si Kristo ay nagtatag ng iglesia hango sa Pilipino at Espanyol. No, ang iglesia po ay mula sa bayan ng mga Hudyo, hindi po mula sa wikang Espanyol at hindi rin po mula sa wikang Tagalog. So kung Iglesia ni Kristo naman, which is letter C, no, mali pa rin po yan dahil ang tunay na wikang Espanyol, kung gagamitin natin tong proper, dapat po ang pangalan nila is Iglesia de Cristo. Iglesia de Cristo dapat yan. Kasi kapag gumamit sila ng Iglesia ni Cristo sa wikang Espanyol, kung tatagalugin kasi yan, iglesyang wala si Kristo. Iglesyang walang Kristo. Iglesyang hindi si Kristo. Yun yung lalabas dyan. Ngayon, kung Iglesia de Cristo, ang ibig sabihin niyan, iglesyang tatag ni Kristo. Now, the question is, saan mababasa sa Bible na dapat magkamali kayo ng grammar sa pagbibigay ng pangalan sa sektang inyong kinaaniban? Lagi po nating tatandaan, mga kapanalig, maging mapanuri tayo sa ating aaniban. Maraming matatamis magsalita, makakatas magsalita, dinadaan sa lakas ng boses, dinadaan sa pagpapakyut. Pero tandaan, hindi po taas ng boses, hindi po yung bait-baitan diyan.
tunay na aral po ang ating saliksikin. Ang salitang Iglesia ni Cristo po, kung ito ay ating tatagalugan, once again mga kapanalig, Iglesia, hindi si Kristo. In English, church without Christ. Church not for Christ. Church not Christ. Yun lang po at maraming salamat sa inyong lahat.